Kabilang sa Millennium Development Goals o MDG ng Pilipinas ang pagkamit ng Universal Primary Education pagdating ng taong 2015. Pero ayon sa 2010 Progress Report ng MDG ng NEDA, mababa daw ang posibilidad na matupad ito. Base na rin ito sa mga datos kaugnay ng pagpasok, pananatili at pagtatapos ng mga estudyante sa ating mga eskwelahan. Karamihan sa mga magtatapos ng elementarya at high school, hindi na makakatungtong sa susunod na antas o kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Ang iba nga, baka hindi pa raw makapagmarcha. May report si Steve Dailisan. Nalalapit na ang graduation ng mga estudyanteng ito, kaya araw-araw na silang nag-iensayo. Halos abot kamay na raw ang kaprasong papel na sumisimbolo sa 4 na taon nilang pagtsatsagang makatapos ng high school. Sa mahigit 1,000 estudyante magtatapos dito sa Justice Cecilia Muñoz Palma High School, dito sa Payatas, nasa 2 hanggang 300 lamang daw na estudyante ang makakapagtuloy sa kolehiyo. Dahil hikaw sa buhay, marami sa kanila titigil muna pansamantala sa pag-aaral. Kaya ganoon na lamang yung kanilang paghahanda sa itinuturing nilang huling graduation day. Si Loida Rondina, candidate for honors. Armado man ng talino, kapos naman sa pinansyal. Tanggap na raw niya ang kapalaran na hindi makakapagkolehiyo gaya ng 7 niyang kapatid na elementary at high school lang ang tinapos. Paminsan po kailangan mo po ng sakripisyo para makamit mo po yung gusto mong naisin sa buhay. Kaya tutuloy-tuloyin ko po yun kahit po medyo paputol-putol. Sa datos ng Department of Education, mahigit kalahati lang ng 12.7 million na estudyante sa mga pampublikong elementarya ang nakatutungtong ng high school nung nakarang school year. Mas kakaunti pa ang nakatutungtong ng kolehiyo. Ang magandang balita, unti-unti na raw bumababa ang dropout rate sa mga pampublikong paaralan ayon sa DepEd. Ayaw na sana ng punong guro nila Loida na magdaos pa ng graduation para makatipid. Pero napagkasundoan daw ng mga magulang na mag-ambag ng tig-500 piso. Sabi nga, yun ang crowning glory, yun ang kanilang mga sakripisyo. Kaya kami naman sa aming parte, sinisikap din namin na maging maganda ang kanilang pagtatapos at a minimal cost. So mga magulang ang nagpaplano kung saan, papaano, at magkano ang kanilang maiiambag. Sa kalapit na Payatas C Elementary School, ipinasusoli ang nakolektang tig 350 pesos na graduation fee matapos itong ireklamo ng ilang magulang. Napagdesisyon ng tuloy na hindi na magdaos ng graduation. Ni diploma raw walang maibibigay sa mahigit 200 mag-aaral na magtatapos sa grade 6. Kahit walang yun po. Kasi masaya naman po eh. Para malaman po ni mama na kahit may ano rin ako, may ribbon. Kami nananawagan sa aming butihing mayor na sana naman kagaya nung sa Taguig, na malibre din yung ano namin, na sagutin din niya yung sa amin sa graduation. Mahigpit na tagubili ng DepEd. Bawal ang sapilitang pangongolekta ng graduation fee. Pero pwede naman daw humugot ang mga paaralan sa kanilang maintenance and operating expenses budget. 250 pesos ang nakalaan para sa bawat mag-aaral sa elementarya, 611 pesos naman para sa high school students. Kaya wala raw dahilan ng eskwelahan para hindi makapagbigay ng diploma at gumastos para sa pagrenta ng mga upuan. Hindi dahilan ng hindi pagbabayad ng anumang contribution sa graduation para hindi makasama sa graduation. Hindi pwedeng sabihin ng principal o kahit ng parent na wala kang ibinayad, wala kang upuan, wala kang diploma, wala kang ribbon o hindi ka aakyat. Bawal yon. Sa mga estudyante o magulang na may reklamo kaugnay sa sapilitang pangongolekta ng graduation fee, maaring makipag-ugnayan sa DepEd Hotline 636-1663. Steve Dailisan, GMA News.